Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at ngayon ilalahad kong ang nagtinan para sa daily devotion na pinamagatang magkasama ba sina Adan at ang mga dinosaurs. So, ang concept is day age theory at ang scripture ngayon is Hebrews chapter 11 verse 3 na sinasabi, by faith we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. So, ang ating katuruan ngayon is number 1. God could have created the universe over time. So, meaning to say, ang Diyos ay may kapangyarihan. Makapangyarihan ng Panginoon Diyos at walang limitasyon sa kung paano niya nilikha ang mundo at ng sansinukob. No? Maaaring ginamit niya yung mahabang proseso ayon sa kanyang plan. So, God could have created the universe over time. Number 2, God could have created the universe instantly. So, dahil ang Diyos ay makapangyarihan nga, kaya niyang likhain ang mundo sa isang iglap. No? Ayon sa sinasabi ng Biblia, na siya ay nagsalita at ang lahat ay nalikha. So, God could have created the universe instantly. And lastly, God created a literal Adam and Eve. So, sinasabi dito na hindi katahang isip, no? Sina Adan at Eva, sila ay tunay na mga tao na unang nilikha ng Panginoong Diyos at naging ninuno ng lahat ng tao. So, si Eva at Adan ang pinakaunang tao na ginawa ng Panginoong Diyos dito sa mundo. So, God created a literal Adam and Eve. So, bilang application, number 1, believe in the literal historical Adam. So, ang pananampalataya sa isang tunay na Adam ay mahalaga dahil ito ang pundasyon, no, ng kasaysayan ng kasalanan at kaligtasan. So, halimbawa, tulad ng isang aklat ng kasaysayan, di ba? Na nagsasabi kung saan tayo nagmula, ipinapakita ng Biblia na may tunay na Adan na siyang taong unang nilikha ng Panginoong Diyos. So, believe in the literal historical Adam. Number 2, believe in the doctrine of original sin. So, dahil nga sa pagsuway ni Adan, pumasok ang kasalanan dito sa mundo at naapektuhan ang buong sangkatauhan. Diba? So, believe in the doctrine of original sin. Number 3 is, believe in the redemptive work of Christ. Kung si Adan ang nagdala ng kasalanan, si Kristo naman ay nagdala ng kaligtasan. No? Si Kristo ang huling Adan na nagtuwid sa pagkakamali ng una. So, may dalawang Adan. Si Adan na una nagkasalanan at na pangalawa si Kristo na nagligtas sa atin. So, believe in the redemptive work of Christ. So, yung sinasabi dito na ano naman ang perspective sa kung paano nilikha ng Diyos ang mundo, no? Ang mahalagang katotohanan ay nilikha ng Panginoon Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Ang tunay na Adan ay nagdala ng kasalanan, ngunit si Kristo ang nagdala ng kaligtasan. Dapat tayong manalig sa kanyang gawa na pagtubos. So, ayun na may aking tunan sa daily devotion. Naway may matutunan kayo. May share sa iba, share ma-apply sa ating buhay. Thank you sa pakikinig at ka-respect sa ating lahat.